Sa panahon ngayon, ang dami natin nakikita online at dahil doon, ang daling mainggit. Yan ba ang struggle mo sa buhay? Ang dali mo mainggit, nako-compare mo yung sarili mo. Pag nakita mo yung kaibigan mo, may ganito na, ikaw wala. Pag sila nakapunta na sa bansang ito, ikaw hindi. Ikaw ba'y naiinggit to the point na parang gustong-gusto mo na yung mga bagay-bagay na yun? At parang mas mahal mo na yun kaysa pagmamahal mo kay Lord. Kung yan ang struggle mo, panoorin mo tong mensahe na to. Hello everyone, good evening. Pwede ba mag-hi kayo sa katabi niyo? Sabihin niyo hi. Yan. So we are now down to the last commandment. We have been going through the 10 commandments for the past few weeks. So if you are our guest, ito po ang aming series for the past few weeks. And ito na po ang tail end. Ito na po ang last commandment. This is what we're gonna talk about. Now, you might be wondering bakit, if this is your first time, bakit kami nag-go through ng 10 Commandments? Kasi nga, lahat tayo familiar dito sa 10 Commandments, pero ang daming mga tao hindi naintindihan bakit binigay ni Lord tong 10 Commandments. For some people, they feel like, kaya binigay ito ni Lord para i-restrict tayo, para bigyan tayo ng limitation. Some people naman, they feel like binigay ito ni Lord para protektahan tayo, which is one of the reasons bakit binigay ni Lord to. Pero karamihan, hindi talaga nila naintindihan bakit binigay sa Israelites. Feeling nila para sa Israelites lang, hindi para sa atin. Pero as we have been going through this series, we realize this is also for us. Pero para maintindihan natin yung puso ni God dito sa 10 Commandments, nasa-summarize to sa isang word. And ang word na yun ay worship. Kaya nga, before we explain yung commandment na pag-uusapan natin, lagi natin dinidefine yung worship. Ano ulit yung worship? Basahin nga natin ulit, true worship. True worship is our proper response to who God is, kung sino siya, what He has done, anong ginawa niya, and what He continues to do. Di ba? Kung sino si Lord, kung kilala mo talaga si Lord, kung alam mo kung gaano ka-powerful siya, alam mo kung gaano ka-loving siya, kung ano yung ginawa niya sa buhay mo at ano yung continually na ginagawa niya, ang normal na response or yung tamang response is mag-worship tayo sa Kanya. Kaya nga, bago binigay ni God yung 10 Commandments, eto muna yung sinabi niya sa Israelites. Basahin natin, verse 2 of Exodus 20. I am the Lord your God. Yung Lord, L-O-R-D, yan yung Yahweh, the name of the Lord. Ako si Yahweh, your God. Ako ang Diyos who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Kasi nagpipray yung mga Israelites before Nagpipray sila, Lord, i-rescue nyo naman kami. Ayaw na namin maging slave dito sa Egypt. Gusto na naming makalaya. And in-answer ni Lord yun. Pinadala niya si Moses and now nasa desert sila, papunta na sila sa promised land. So God is saying, ako yung nagpalaya sa inyo dyan. And dahil doon, eto na yung 10 Commandments. Sinabi niya yung first 4, which is our vertical relationship with God. Hindi na natin babasahin yan. Pero ito yung vertical relationship natin kay Lord. And yung next 6 naman, ito yung horizontal relationship natin. Paano tayo magre-respond, how we should love one another. Now, itong mga commands na to, itong mga rules na to, hindi ito nandyan para i-limit tayo. In fact, rules are not meant to limit us, but to maximize our enjoyment. Kaya kailangan ng rules para mas lalo natin ma-enjoy ang life. Imagine mo pag walang rules. For example, kung mahilig ka mag-basketball, imagine mo sa basketball, walang traveling, walang foul. Mag-i-enjoy ka ba maglaro ng basketball? I don't think so. Imagine naglalaro ka, biglang sasampalin ka or susuntukin ka, tapos sabihin, uy, foul to. Ay, walang foul dito. Basta laro lang tayo. Continue lang tayo. Hindi pwede yun. Hindi na basketball yun. Hindi na siya nakakatuwa. Lahat ng sport, lahat ng competition, importante ang rules para ma-enjoy mo. Lalo na pagdating sa life. Kaya nga binigay ni God ang 10 Commandments para ma-enjoy natin lalo ang buhay natin. Ngayon, ano ang commandment na pag-uusapan natin? Ito na yung final. Let's read Exodus chapter 20, verse 17. 1, 2, 3, go. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that belongs to your neighbor. Now, anong ibig sabihin ng you shall not covet? Hindi in Tagalog, hindi ibig sabihin to kabet. Okay, hindi yan ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin ng you shall not covet, let's define it. Because there are 2 possible biblical definitions of this verse. First, ito. What does covet mean? It means to strongly desire something, especially something belonging to another, often with envy. So yung first definition, bago natin basahin yung second sentence, yung first definition, we desire
something. May pagnanasa ka sa isang bagay na hindi mo pag-aari. Pag-aari ng iba. Kaya nga sabi ni God, huwag mong nasahin or i-desire. So yung not to covet is a heart issue. Kasi karamihan ng mga tao may ganong klaseng inclination. Minsan nagkakaroon tayong desire, kunin ang pag-aari ng ibang tao. Kunyari, nakita mo yung kapitbahay mo, nainggit ka, gusto ko yan, either nanakawan mo, or either lolokohin mo siya, or either pagtitripan mo siya para lang makuha yung bagay na yon. Either pinagnanasahan mo isang bagay, or pinagnanasahan mo ang servants niya, kasi tulad na sinabi, or yung mga ari-arian niya, or yung asawa niya. Yun ang sinasabi ni God sa mga Israelites, huwag niyong gagawin yan. Huwag niyo silang dadayain, huwag niyo silang nanakawan. Nagsisimula yan sa puso. Because hindi lahat ng kagustuhan natin ay para sa atin. So ang sinasabi ni God, pag may bagay na hindi para sa iyo, huwag mong kunin. Hindi para sa iyo yan. Yun ang isang definition ng do not covet. Kaya nga sabi dito, strong desire over something na hindi mo pag-aari. Pag-aari ng iba yan pero nainggit ka lang. Yung heart ng isang covetous person, parang ganito yan. Look at this chart na to. Yung heart ng isang covetous person, nagsisimula yan sa tingin. Nakita mo? And then afterwards, that's the look. Afterwards, you long, na-desire mo. Nagkaroon ka na ng desire. And then because yung desire nagiging intense, nagiging lust, kailangan ko na itong makuha. Hindi mo na mapigilan, gusto mo nang kunin. Tapos you're gonna lose. In other words, matatalo ka na. Matatalo ka ng desire mo. Bibigay ka na. Eventually, what are you gonna do? You're gonna steal that thing. You're gonna slander, sisiraan mo yung tao na yon. You're gonna deceive, lolokohin mo. You're gonna hate that person. Alam mo, ibig sabihin ng hate that person? Di ba may mga moments pag nainggit ka sa isang tao, naiinis ka sa kanya? Di ba? Kunyari, nakita mo, uy, bakit may bagong kotse siya? Dinaya niya yan, nagnakaw yan ng pera. Di ba, hindi mo naman alam kung talaga nagnakaw siya ng pera, pero dahil naiinggit ka, minsan sinisiraan mo. Minsan pag naiinggit tayo sa isang tao, gumagawa tayo ng mga kwento-kwento na hindi naman totoo dahil lang nainggit tayo. Yun ang ibig sabihin ng hate. At ang worst na pwede mangyari dahil nainggit ka, ay papatayin mo. Yun ang heart ng isang covetous person. Kaya sinabi ni God, do not covet. Kasi once makita mo, once pagnasahan mo, magkaroon ka ng intense desire, you're gonna lose. You're gonna give in dun sa mga desires na yon. Tingnan mo, itong sin na to, nagsimula siya ever since the beginning. Tingnan mo yung Genesis chapter 3. Basahin natin to. When the woman, si Eve, saw, nakita mo na, that the tree was good for food and that it was a delight to the eyes. Nakita mo na And there the tree was desirable to make one wise. She took from its fruit and ate it. Nakita niya, of course, si Satan yung naglure sa kanya, tingnan mo to. Ayaw nga ni Lord para sa kanila to Di ba sinabi ni God, isang command lang. Doon nasa garden sila sa garden. Sabi ni God sa kanila, huwag mong kakainin yung fruit na nandiyan sa puno na yan. Sabi ni Lord, bawal, pero dahil nakita nila, gusto ko to. Kaya nga, hindi lahat ng gusto natin ay para sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo yan, hindi lahat ng gusto mo ay para sa'yo. Okay? Hindi lahat yon. Kasi nga, minsan, makakita ka lang ng isang bagay, maiinggit ka na, gusto kong kunin to. May nakita ka lang sa Lazada, sa Shopee, hindi ko ibig sabihin na huwag ka nang tumingin doon. Pero minsan, sobrang lakas ng pagdanasa, pipilitin mong makuha. And hindi lang yan sa Genesis. Another example, tingnan mo sa Joshua chapter 7. Ito naman, yung Israelites, meron silang gera against a kingdom called Ai or Ai. Yun yung kalaban nila. Natalo sila doon. Bakit sila natalo? Dahil may curse na binigay si God. Dahil isa sa tauhan ni Joshua, nag-covet. Sino yon? Si Achan. Basahin natin anong ginawa ni Achan. Sabi dito, si Achan answered Joshua and said, yes, Joshua, I have sinned against the Lord, the God of Israel. And this is what I did. Anong ginawa niya? I saw, nakita niya, among the spoil, a beautiful mantle. Ang ganda kasi, Joshua. And then from Shinar, 200 shekels of silver. And then a bar of gold, 50 shekels in weight. And then, eto na, I coveted. Kinuha ko. I
took them. Nag-desire ako. Gusto kong makuha to. Alam kong hindi para sa atin to. Alam kong sinabi ni God na wag, pero gustong-gusto ko talaga. Yan ang first definition. The second definition of covet is this. The second sentence, it implies a wrongful longing for possessions, power, or accolades. In other words, sobrang gusto mo ang isang bagay to the point na pinipilit mo na para lang makuha to. Di ba? Hindi mali mag-desire ha, pero sobrang gusto mo na yung bagay na yon na pipilitin mo, gagawin mo lahat ng paraan para lang makuha yon. Ang ganda na sinabi ni John Piper. Ito ang definition niya ng covetous. Covetousness is desiring something so much that you lose your contentment in God, so that we start to replace God with something else. Yung material blessing, yung pera, yung possession, yung kagustuhan mo, mas malakas na kaysa sa pagmamahal mo kay Lord. Yan ang problem ng covetous. Ang ganda rin sinabi ni Rick Warren. Sabi ni Rick Warren, covet is an uncontrollable desire to acquire. That's why all of us are guilty with this command. Kasi meron talaga tayong desire sometimes na hindi natin makontrol para lang makuha ang bagay na either hindi para sa atin or dapat hindi natin pilitin. Kasi nga, yan ang heart ng isang covetous person. Now, don't get me wrong desire, tinan mo tong statement na to, is not necessarily wrong. For example, desire mo mag-travel abroad. Hindi necessarily mali yun. Desire mo magkaroon ng bagong shoes. Hindi necessarily mali yun. Desire mo magkaroon ng bagong TV, bagong kotse, bagong bahay. Definitely, it's not necessarily wrong. Gusto naman talaga tayo i-bless ni God. But if the desire is not pleasing to God, meron kang desire at mali yung desire na yun, ayaw ni Lord yan. Or kung yung desire mo becomes stronger than your love for God, then it becomes evil. Yun na ang covetousness. That's why, in today's world, yun talaga ang problema natin. Ang dali talaga natin mainggit. Ang dali natin mag-compare. Lalo na in a social media age. Makita mo lang yung kaibigan mo na may bagong TV. Ay, gusto ko ng bagong TV. Makita mo lang may bago siyang kotse. Daya naman, gusto ko na ng bagong kotse. Makita mo lang may bago siyang kilay. Gusto ko na rin ng bagong kilay. Lahat na lang. Lahat na lang na makita mo, ay gusto ko yan, ay gusto ko nito. Bakit? We are living in a world na yun ang ginagawa ni Satan. Ginagawa niya, pinapakitaan niya tayo ng sobrang daming options na maiinggit ka. Hindi ka magiging kontento at magdi-desire ka for material possession rather than your desire for God. So, tingnan mo itong mga questions na to. Kaya nga, covetousness is an issue of the heart. For example, question number 1, am I willing to give up something that God wants me to give up? For example, ayaw ni Lord para sa iyo to. Willing ka ba na ibigay at sabihin, okay Lord, ayaw mo itong ginagawa ko, ayaw mo itong possession na to, hindi para sa akin to, ibibigay ko. Are you willing to do that? Kasi it's a test It's a test if God is more important than material things. Am I often ungrateful with what God has given me? Kasi we live in this world na compare tayo ng compare, complain tayo ng complain. For example, may trabaho ka na nga, complain ka pa ng complain. Dahil nakita mo, mas maganda yung trabaho ng kaibigan mo. Meron ka na nga bahay, complain ka pa rin ng complain kasi yung kaibigan mo may mas magandang bahay. Meron ka na nga asawa, huwag kang mag-complain. Okay, huwag kang mag-complain. Pero di ba, minsan ganun na hindi tayo kontento sa meron tayo. Di ba? Hindi tayo kontento na binigyan tayo ni Lord na ganito. Kaya nga ang ganda ng statement, count your blessings. Kasi isa yan sa way or sa solutions para ma-overcome natin itong struggle of being covetous. Ito pa, do I often long for more of what I already have? Meron ka na ngang isang cellphone, gusto mong dagdagan ng 5. Oh, meron ka na ngang ganito, gusto mong pandagdagan ng ganyan. Again, I'm not saying huwag kang bumili ng material possession. I'm not saying huwag kang bumili ng second car. I'm not saying huwag kang mag-travel sa isang place na maganda. Hindi ko sinasabi yun. Pero itong message na to is about our heart. It's a heart question. Yung material blessings ba ay mas mahalaga sa'yo kaysa kay Lord? At kung sinabi ba ni God na huwag yan, ayaw niyang ibigay sa'yo, magiging kontento ka ba or pipilitin mo? Look at the next question. Am I forcing myself or other people to do something
just so I can get what I want. For example, wala ka na ngang pera, marami ka na ngang utang, pero ang ganda ng sapatos na yon, may credit card naman. Ang ganda ng plan ngayon, yung 12 months to pay. Meron namang home credit, sige na, mababayaran ko naman to. Meron namang GCash si Mami, dito na lang ako kay Mami hihingi, lalambingin ko na lang siya, makukuha ko rin. So you get what I'm talking about? Na parang, hindi nga binigay sa iyo ni Lord yung pera ngayon kasi baka ayaw ni Lord ngayon. Yun ang ibig sabihin ng covetous na minsan pinipilit natin. Again, I'm not saying mali umutang . Some people, they take a loan for house loan. I mean, that's okay because eventually tataas naman yung price ng bahay. But what I'm saying is we have to evaluate our hearts. We have to ask God, Lord, eto ba yung gusto mo sa buhay ko ngayon, sa season ng buhay ko? Everything that you're gonna buy, you have to also involve God in that season, in that question. Why? Because every spending is also an act of worship. Si God nang bigay ng pera eh. Si God nang bigay ng blessing eh. So everything that we spend is also an act of worship. The money that we use, the money that we save, it's from the Lord. How we use it is an act of worship. Look at question number 5 here. Do I really need what I think I need? Tanong mo yung katabi mo, kailangan mo ba talaga yan? Okay? Baka may pinapabili ka eh. Di ba? Kailangan mo ba talaga yan? Again, hindi maling bumili. Pero dapat matuto tayong mag-evaluate, matuto tayong maging kontento rin, matuto tayong i-align ang puso natin kay Lord. Look at number 6. Question number 6. Are material possessions my source of joy? Na pag hindi mo nakuha yung kotse, pag hindi mo nakuha yung bagay na yon, pag hindi mo nakuha yung TV or yung bag na yon or yung belt na yon or kung ano man yan na gustong-gusto mo, magiging thankful ka pa rin ba kay Lord? Or magmumukmuk ka, magtatampo ka, pipilitin mo, are material possessions my source of joy? Now that we know that all of us are guilty, lahat po tayo guilty when it comes to being covetous, ano ang topic natin today? Our topic para ma-deal natin to is this: stop looking because God is enough. Now, pag sinabi ko stop looking, hindi ibig sabihin na, okay, hindi na ako mag-window shopping, hindi na ako pupunta sa social media, hindi na ako pupunta sa Shopee, sa Lazada, hindi yun ang ibig sabihin ko. Ang ibig sabihin ng stop looking, instead na mag-focus ka too much on material blessing, material possession, yung mga pinagnanasahan mo here on earth, focus on God. Fix your eyes on Jesus because God is enough. Sabi mo nga sa katabi mo, stop looking, God is enough. Yan. Kasi yung iba dyan, nag-text na ngayon, nagsha-Shopee na ngayon. Okay, stop looking, God is enough. So, why is it important na we fix our eyes on Jesus? Bakit yung mata very important yan? Alam mo yung covetousness, nagsisimula yan sa mata. Nagsisimula yan sa mga tinitingnan natin. Ang ganda nga sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 6. Sabi niya dito, the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, ano mangyayari? Your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is the darkness? Ano ibig sabihin to? Ano sinasabi ni Jesus? Alam mo yung eyes natin, napaka-powerful yan because kung ano yung lagi natin tinitingnan, naaapektuhan ng puso natin. Kung lagi ka nakatingin sa bagay na to, kahit nung una hindi mo masyadong gusto, pero lagi kang nakatingin, lagi mong pinagnanasa, eventually, pagnanasahan mo na. Eventually, magkaka-desire ka na. Eventually, maglalast ka na. Nagsisimula yan sa tingin, looking at it. So kung ano yung lagi natin tinitingnan, kaya nga lamp of the body, yun ang papasok sa puso natin, sa katawan natin, sa life natin. Yun ang eventually magkocontrol ng buhay natin. Dapat ingatan natin ang lagi natin tinitingnan. Kasi yun yung mag-i-influence sa atin eh. Kung ano yung i-desire mo, ano yung ilolong mo. Let me prove to you how powerful the eyes are. Yung nung pandemic or before pandemic, hindi ako mahilig manood ng K-drama. Pero yung wife ko, mahilig talaga manood ng K-drama. So, nung pandemic, since wala masyadong ginagawa, nasa bahay lang, di ba? So, sinubukan ko manood ng K-drama. Sabi ko, sige nga, subukan ko nga to. Bakit ba sobrang interested yung wife ko, gustong-gusto niya? So, sinubukan ko. Tapos, after the first episode, sabi ko, parang ang galing nga nila, ha? Ang galing nitong series na to, ang galing nila paano ka i-attract. Kasi after the first episode, bago mag-end yung episode, ang galing paano ka nila bitinin.
Doon ko na-gets yung binge watching. Kasi after the first episode, sa sobrang bitin ako, sabi ko, ano kaya nangyari? Sige nga, second episode, panoorin ko na rin. So pinanood ko second episode. After ng second episode, ganun din, bitin na bitin ka. Ano kaya nangyayari dito? Sige na nga, third episode na. Diba? So the more na nanonood ako, the more na na-attract ako, the more nagugustuhan ko, until naka 5 episodes na, 2 a.m. na. Pero my point is this, the more I watch that, the more it influences me. For example, dati hindi ako mahilig sa Korean buffet. Nakita ko silang kumakain ng Korean buffet. Di ba? Pag kumakain sila, ang sarap-sarap. Parang, okay to Kain tayong Korean buffet. Dati hindi ako mahilig sa Korean ice cream. Yung isda, di ba na ice cream? Nakita ko silang pumunta sa isang store, bumili ng ice cream. Tapos ang tagal nilang kainin yon. Tapos sinasabi nila kung gaano kasarap. Ay, napabili ako. Bili tayo ng ice cream. Pati yung mga babae na kilala ko nanonood doon, hindi sila familiar sa mga Korean makeup. Ang galing mag-product placement sa K-drama. Di ba? Pag magme-makeup na sila, ang bagal, kikita mo yung brand, tapos parang ang ganda-ganda nila, feeling mo magiging ganun ka rin pag nag-makeup ka. So, bibili ka ngayon. So, and then may kilala rin ako na mas alam pa niya ang history ng Korea kaysa sa history ng Pilipinas. Dahil sa crash landing, okay? Dahil sa Chloe, gusto niya maintindihan, bakit ba nag-aaway itong North and South Korea? Ano ba talaga nangyari? Pinag-aralan niya. Dahil lang sa ice. Di ba? The more you look at it, the more may influence ka. Kung ano yung lagi mong tinitingnan, may influence ka. For example, meron kang shoes na gusto, pansinin mo, lagi mong tingnan yan. Lagi kang pumunta dun sa whatever, Adidas, Nike, lagi mong tingnan yan. Eventually, bibilhin mo. Pero pag tinigil mo, hindi mo na yan bibilhin. Di ba? Ganun tayo Pag tinignan mo na yan lagi, kunyari, day 1, tingnan mo, ganda na itong shoes. Hindi, wala akong pera, walang budget. Bigla naalala mo ulit shoes. Ay, sayang, sana Lord, sige na, bigyan mo naman ng budget. Wala pa rin budget lagi mo tinitingnan. Promise ko sa'yo, uutang ka, mag-credit card ka, at bibili mo. Kaya nga, we need to stop looking, and we need to realize that God is enough. So, paano natin makokontrol itong desire natin to covet? 3 things. Number 1, we need to realize that we need to be content, we need to be generous, and we need to be in awe of God. Be content, be generous, and be in awe of God. So let's look at the first one. Ano ibig sabihin ng be content? Contentment is key. Isa to sa susi para labanan ang desire to covet. Ano ba ibig sabihin ng contentment? Ito ang definition ng contentment. Contentment is not the fulfillment of what you want. Na nakuha mo na lahat gusto mo, kontento na ako. Kasi whether you like it or not, hindi mo makukuha lahat ng gusto mo dito sa mundo. Hindi natin makukuha yan. Kung ganun pala ang contentment, walang magiging content. Kasi hindi natin makukuha lahat ng gusto natin dito sa mundo. Kaya nga, ang contentment is not the fulfillment of what you want, but the realization of how much you already have. Naalala ko dati, nung pumunta kami sa isang mission trip, doon ako mas naging thankful. Kasi nung pumunta kami sa bansang ito, nakita ko kung gaano ka-difficult yung life nila, na pati kahit na yung pinaka-need like CR, ang hirap mag-CR doon. Sabi ko, grabe, doon mas naging thankful ako na may tubig tayo dito, mas naging thankful ako na traffic dito. Okay? Na kahit na nung, di ba minsan, complain, pero na-realize ko, sila, yung iba doon, walang kotse, maglalakad from one place to another. Tayo, may kotse tayo. Kaya nga, we need to learn contentment. Kaya nga, tinan mo itong sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6. Kasi faith factor yan Look at Matthew chapter 6. Basahin natin verse 30. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today, and tomorrow it is thrown to the furnace, will He not much more clothe you? Hindi ka niya papabayaan You of little faith, it's a matter of faith. Naniniwala ka ba kay Lord na hindi ka niya papabayaan? Look at verse 31. Do not worry then, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek all these things. Or yung mga tao na hindi nagpa-follow kay Jesus, pertaining to this verse, for your heavenly Father knows that you need all these things. Pansinin mo naman yung katabi mo. Pinabayaan ba yan ni Lord? Pinabayaan ba yan pagdating sa damit niya? Pinabayaan ba yan pagdating sa iniinom niya? Pagdating sa pagkain? Lahat nga tayo gusto nang mag-lose ng weight. Pinabayaan ba tayo ni Lord? Kaya nga, tinan mo yung verse 33, ano sabi ni Jesus? Seek first
His kingdom and His righteousness, and all these things. Di ka naman papabayaan ni Lord eh. Palakpakan nyo naman si God na, grabe, until now, hindi tayo pinapabayaan ni Lord. It's a matter of faith. It's a matter of trusting Him. Kaya nga, tinan mo ito ang problem natin eh. Pag lagi lang tayong nakatingin, kaya stop looking and focusing on those things. Pag lagi tayo nakatingin sa material possession, lagi tayo nakatingin sa pera, marirealize natin eventually, hindi enough yon. Bakit? Tinan mo yung sinabi ni John. Sa 1 John chapter 2, sabi dito, do not love the world nor anything in the world. Yung ino-offer ng world. Ang ino-offer ng world, yan, material possession, success, fame, personal power. Ikaw lang, puro ikaw, self, self, self. If anyone loves the world, ang problem doon, wala yung love ni God sa kanila. Yung sabi ni John, no? The love of God, the Father, is not in them. Bakit? Everything in the world, ano yung in-offer ng world? Lust of the flesh. Ito yung mga sexual sins. Ito yung mga pleasurable things. Lust of the eyes. Yung mga nakita mo, gusto ko, bibiling ko to, akin to. Yeah, lust of the eyes yun. Pride of life. Ito yung success, power. It does not come from the Father. Kanino galing? Sa world. Yan ang in-offer ng world. Kaya nga ang hirap eh. Kasi kahit saan ka tumingin, matitempt ka talaga eh. Magnanasa ka, magde-desire ka. Gusto ko nito, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganito. Kaya ang importante nitong message na to para matutunan natin maging content. Ang problem nito, ito yung in-offer ng world. Ito ang problem. Tingnan mo yung verse 17. The world and its desires, hindi naman tatagal eh. But whoever does the will of God will lives forever. So yung mga meron tayo dito, yung bago mong bag, mabubulok yan. Yung pantalon mo na ang ganda-ganda, yung kotse natin, masisira yan. Yung bahay natin, aanayin yan. Or whatever that is, it's not gonna last forever. Kahit yung fashion na meron tayo ngayon, after 2 years, magbabago na yung fashion. Naalala ko nga dati nung high school ako or college ako, eto po ang aking fashion. Hindi ko alam bakit naging pastor yan, pero yan po ako. So, hindi ko alam kung nauso ba itong Hawaiian na baggy pants. Tapos uso rin dati yung, alam niyo yung wallet na may chain, di ba? May chain yung wallet, parang cool mo. Hindi mo mananakawan, may chain to, di ba? So, naging uso yun. Tapos velcro pa, may ganun-ganun ba yan, di ba? So, yun yung mga uso nun. Tapos afterwards, magiging laos na. Di ba? Hindi na siya ganun. Ang baduy na pag nakaganyan ka. Pero eventually, di ba, parang iikot ulit yung fashion, babalik ulit. Ngayon, parang baggy pants ulit. Hindi ko alam kung nauuso ulit yung Hawaiian, pero yung being colorful, nauuso ulit. Yung pagiging preppy, nauuso ulit. So in other words, hindi naglalast. Pati yung fashion nag-e-evolve. Pati nga yung gadget eh. Sino dito naaalala? Yan. Meron kayong ganyan. Ako meron akong ganito niyan, pero hindi sa akin to. Okay? Pager po ang tawag dito. Dati, dito ka nagme-message, okay? Hindi na to nag-work, okay? Antique na to. May nagpahiram lang. So before, itong communication, tatawag ka sa hotline, o dun sa call center nila, kung mag-send ka ng message, please send this message, I miss you, babe. Tapos uulitin ng operator, di ba? Sabihin, sir, okay, what's your message is, I miss you, babe, di ba? Yung parang, ganun dati. Ganyan mag-communicate. Ang cool mo pag may ganun ka, uy, may pager, wow. Tapos eventually, nalaos yan. Bakit? Nagkaroon ng cellphone na kayang pumatay ng tao. Di ba? Kasi ang laki eh. Yung cellphone na ang tigas-tigas, ang laki. Ikaw lang yung may cellphone, ang cool mo. Tapos eventually, nagkaroon ng 5110. Isa sa pinakamatibay na cellphone. Di ba? Isa yan sa pinakamatibay. Mabagsak mo yan ilang beses. Kahit maghiwalay ang battery at yung phone, kakabit mo lang. Meron pa rin. Tapos nagkaroon ng 6110, 3310, pagalingan sa Snake, 8210. I mean, alam niyo ito mga to. Eventually, nagkaroon ng BlackBerry, tapos nagkaroon ng phone, na iPhone na, colored na, meron ng mga iba't ibang apps. Tapos ngayon, parang ganun pa. Nilulure tayo na, hindi enough yung phone mo, bili ka ng bago ulit. Diba, after 2 years, palit na. Again, I'm not saying na huwag ka magpalit ng phone. Pero ganun ang ginagawa ng world ngayon. Tapos, minsan pa, pag tinitingnan natin yung phone natin, ay, parang ang pangit na ng camera. Pero kung iisipin mo yung difference ng phone mo at yung bagong phone, konti lang. Yung megapixel, for example, iPhone 16, basahin nyo. At saka yung iPhone 17, sobrang konti nung difference ng megapixel. Pero minsan, dahil di tayo content,
pangit na ng picture, kailangan ko na ng bago. Hindi na mali. It's just what the world is telling us to think. Kaya ang galing ni Solomon eh. I mean, si Solomon ang isa sa pinakamayaman, if not the richest man who lived on earth. Sobrang yaman niya, sinulat niya yung Book of Ecclesiastes para i-describe na kahit nakuha niya lahat, parang kulang pa rin. Tingnan mo yung sinabi niya, Ecclesiastes chapter 2. Sabi niya, I enlarged my works. Yung kayamanan ko, yung meron ako talagang, I enlarged it. I expanded it. I built houses for myself. I planted vineyards for myself. I made gardens and parks para sa sarili niya. Theme park para sa sarili niya. I planted in them all kinds of fruit trees. Lahat ng fruit trees na gusto ko, nandoon sa garden na yon. Para sa akin lang yon. Ito pa, sabi niya, I also amassed for myself silver, gold, the treasure of kings, provinces. I provided myself male, female singers. In other words, pag bored siya, walang TV nun eh. Liga nga, kantahan mo ko. Ganyan ginawa niya. Bored na bored siya. Tawagin mo nga yung tenor na singer. O tawagin mo yung choir. Kanta kayo ngayon. Kasi nabobore ako. Ganyan ang ginawa niya. And the pleasures of the sons of mankind, every pleasure na gusto niyang ma-attain at gusto niyang ma-feel that day, kaya niyang ma-feel. Dahil nga ganun kayaman siya. Many concubines, wives, concubines. And then sabi niya, tinan mo yung ending niya sa Ecclesiastes chapter 2. I considered all my activities, lahat ng ginawa ko, which my hands had done, the labor, the work, which I had exerted. And behold, basahin natin ito, all was futility. In Tagalog, baliwala. Parang kulang eh. Striving after the wind. In another translation, chasing after the wind. Nasubukan nyo na bang habulin ang wind? Hindi mo mahabol kasi hindi mo nga nakikita. Mafe-feel mo, pero hindi mo alam paano habulin yon. Yun ang ibig sabihin nito. It's just chasing after the wind. Hindi siya purposeful. Parang walang nangyari. Nakuha mo nga, pero parang, bitin ako. And then, kaya nga sinabi niya, there was no benefit under the sun. Tayo, under the sun tong earth eh. All of the things that are happening here, under the sun, nothing. It's amounting to nothing. Baliwala. Kaya nga pansinin mo, kahit makuha mo yung gusto mo, eventually, mabobore ka na. Nakuha mo yung bago mo shoes, siguro a certain period lang yan na masaya ka. After nun, parang, gusto kong bago ulit. Diba? Kuha mo yung bago mong phone, meron akong bagong phone. Kuha mo yung bago mong kotse, lalabas ko to. Tapos after nung bago mong kotse, yung kaibigan mo may bago rin na mas bago dyan. Ano mangyayari? Kakainis. Mas bago yung version niya. Bili kaya akong bago. Wala ka ng pera. O, di ba? May bago kang bahay ganito. So, it's never enough. Ang problem pa, pag nakafocus tayo sa material possession, ito yung problem. Sabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 6, but godliness actually is a means of great gain, if you want to be godly, pleasing to the Lord, when accompanied by contentment. Gusto ni God maging content tayo. For we have brought nothing into the world. Sino dito nung napanganak ka, may dala kang pera? Wala. Wala. Ang dala mo, iyak. Okay, yun ang dala mo. So we cannot take anything out of it either. Wala tayong mauuwi din. Pag namatay ka, wala kang mauuwa. If we have food and covering, with this we shall be content. Binigyan ka na ni Lord eh. Hindi naman tayo pinabayaan ni Lord. Binigyan ka niya ng pagkain, binigyan ka niya ng pera, binigyan ka niya ng skills, binigyan ka niya ng bahay, binigyan ka niya ng clothing for all the days of our lives. Yun ang sinasabi ni Paul dito kay Timothy. Ang problem is pag nakafocus talaga tayo sa kayamanan, sa mga material possession, tinan mo yung warning niya sa next verse. Tinan mo, in verse 9, but those who want to get rich, again, hindi mali na yumaman ka o pinayaman ka ni Lord. Pero ang desire mo is just to get rich and get everything that you want in life. Fall into temptation and snare, trap, and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin. Masisira ka and madidestroy ka. Bakit? Verse 10, basahin natin. For the love of money is root of all evil. And some by longing for it, ano nangyari? Nawala sa landas, wandered away from their faith,
pierce themselves with many griefs. Ang daming relationship nasira dahil sa pagmamahal sa pera. Ang daming families nasira dahil sa pagmamahal sa pera. Ang daming simbahan nasira dahil sa pagmamahal sa pera. And sad to say, may mga bansa na nasisira dahil sa pagmamahal sa pera. Kaya nga, the love of money is the root of all evil. It's not just the money, the love of possessions, the love of prestige, the love of power, whatever that is greater than our love for God, it becomes evil. And masisira ka. Alam natin yan. Meron tayong mga kamag-anak, ganun na nangyari sa kanila. Meron tayong mga kaibigan, ganun na nangyari sa kanila. Dahil sobrang pagmamahal sa pera, sa possession, nakalimutan na si Lord. Sobrang pagmamahal sa career, nakalimutan ng umattend ng church, nakalimutan na maging part ng isang small group. Dahil mas focus sila sa kayamanan, mas focus sila sa mga possession nila. Again, hindi mali na magtrabaho ka maigi. Hindi mali na mag-strive ka para makatravel kang abroad. Okay yun. Pero pag naaapektuhan na ang relationship natin kay God, doon na siya nagiging problema. Kaya nga, tingnan mo yung sinabi sa Proverbs. So, tingnan mo, Proverbs chapter 30, ang ganda ng prayer nito. 2 things I ask of you, Lord. Prayer ng nagsulat nito. Do not refuse me before I die. Anong request niya? Keep deception and lies away from me. Kasi ang daming lies sa mundo nito. Ilayo mo ko doon, Lord. Ayoko maging sinungaling. Ayoko rin maniwala sa mga sinungaling. Give me neither poverty nor riches. In other words, make me content. Bakit? Feed me with the food that is yung sakto lang, portion para sa akin. Ano mangyayari pag hindi? That I will not be full and deny you and say, who is the Lord? Kaya nga minsan, pag sobrang yaman mo, nakakalimutan mo si God eh. Tama si Jesus eh. Sabi niya, it's harder for a rich man to go to heaven than a camel to pass through an eye of a needle. Di ba? Mas mahirap daw. Bakit? Kasi nga feeling mo wala ka ng problema. Feeling mo hindi mo kailangan si Lord. And then look at the next part. Or that I not be in want and steal and profane the name of God. Help me to learn contentment. What's our topic again? Stop looking because God is enough. Can you tell your seatmate, stop looking, God is enough. Go, sabi mo, stop looking, God is enough. Kasi gusto ko talaga ma-realize natin, ma-internalize natin to. Lahat tayo, everyday, we make decisions. Kung bibili natin to, gagawin natin yan, magsisave tayo ng ganito. We need to involve God in those decision-making. And to involve God, we will realize that, yes, He is enough. Hindi ka naman pipigilan lagi ni Lord, huwag mong bilhin yan, huwag mong bilhin to, o huwag ganito. Hindi naman ganun si God eh. Gusto ka rin niyang i-bless. Pero maganda sa pamamaraan niya. Kaya nga, we fix our eyes on Him. So, for us to learn how to deal with covetousness, we need to be content. And then, we need to be generous. Bakit importante yung being generous? Because giving is a sign that wealth and possessions do not control us. Dun ang test ni Lord. Kung talagang we are not controlled by money or by possessions. So, hindi ibig sabihin ayaw ni God mag-save ka. Ang ibig sabihin ito, gusto ni God maging generous ka rin. Kasi ang totoo niyan, pag generous tayo, binibless ka lalo ni Lord. Bigyan ko kayo ng isang example. Someone na hindi Christian. I don't think this person is a Christian. Sobrang yaman niya, pero grabe yung pagiging generous niya. Si Warren Buffett, kilala natin ito, isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Si Warren Buffett, in spite of being the 9th richest man in the world, estimated $150 billion net worth, Warren has been living in the same house he bought 1958. Imagine mo kung gaano ka-kontento tong tao na to. And hindi siya Kristiyano. Based on my research, parang hindi to Kristiyano. Hindi niya kilala si Lord. Hindi siya niniwala kay Lord. He drives a second-hand Cadillac, 2014 Cadillac, to replace. So bumili siya ng bagong Cadillac na 2014, second-hand, para palitan yung 2006 niya na Cadillac. Imagine that, kontento. Hindi ko naman kailangan ng sobrang dami. Hindi ko kailangan ng 100 cars. Hindi ko kailangan bumili ng isa pang bahay o isa pang lupa para doon ipapark yung mga kotse ko. Imagine that. Kaya niyang gawin yun. He avoids high-end restaurants. He eats his breakfast at McDonald's. Every morning, under $4, he can afford so much more. Pero he's modeling contentment. Imagine, hindi Kristiyano, pero he's modeling contentment. Tinupay yung ginawa niya. Ito yung isa pa niya ginawa. He has pledged
to donate 99% of his wealth to philanthropic causes. He's gonna give 99%. Yung 1%, around $1.5 billion, bibigay niya sa family niya. His philosophy is this. Of course, malaki pa yung $1.5 billion. Pero philosophy niya is to leave his children enough. Oh, sakto sa inyo. So that they can do anything they want. If they want business, mag-business kayo. If you want na gawing business yung hobby nyo, gawin yung business yung hobby nyo. Gusto nyo magtrabaho, magtrabaho kayo. Gusto nyo bumili ng lupa, mag-invest, gawin yung gusto nyo. But not so much that they can do nothing. Alam mo ba isa sa problema? Pag sobrang dami mong pera at ari-arian, minsan tamad ka na. Minsan tamad na, parang ayoko na, gusto ko lang mag-enjoy, gusto ko lang. Ang problem pag tamad na tayo, hindi yan ang calling ni God sa atin eh. Kaya nga si Adam nagtrabaho. Nilagay ni God sa garden para magtrabaho. We are called to toil. Isa yan sa calling natin. Kasi the more we do that excellently for the Lord, that's an act of worship also. Ayaw ni God na tatamad-tamad tayo. Ayaw ni God na wala tayong ginagawa. Kaya nga importante yung pagiging content. Importante rin yung pagiging generous. Imagine hindi Kristiyano to, pero generous siya. How much more us? We claim to be Christians. We claim to follow God. Kaya nga, tinan mo sinabi ni Jesus dito, Luke chapter 6, verse 38, give, magbigay ka, and it will be given to you. Ano yung balik sa atin? They will be poured into your lap, a good measure, pressed down, yung talagang iniipit pa, shaken together para wala ng space, running over, nag-overflow. For by your standard of measure, it will be measured to you in return. Ano ibig sabihin nun? Kung ito yung standard natin ng giving, ganito lang, hanggang dito lang kaya ko, ganun din yung bibigay ni God. Pero kung generous tayo, ang bibigay din ni God is masagana. Gusto niya tayong i-bless. Alam mo yung economy ni God, opposite sa economy dito sa mundo. Sa mundo, talagang keep tayo. Ay, gusto ko to i-hoard natin. Akin to. Ayoko ibigay. Pero marami ka na, pero gusto pa rin sa'yo lang. Yung economy ni God, iba. Ang gusto niya ibigay mo. Yung economy ng mundo, feeling natin pag nasa atin, marami tayo. Marami tayong blessing, marami tayong pera, marami tayong resources. Pag nasa atin, pag nasa akin to, pag nagsisave ako, pag nag-i-invest ako, sa akin lang to, mas marami akong savings, mas marami akong blessing. Yun ang economy ng world. Ang economy ni God ganito, ibigay mo yung iba dyan, and then, mas lalo ko pang ibibless. Yun ang sinabi, oh, give and it will be given to you. Kaya nga, tinan mo sinabi ni Paul. Sabi ni Paul sa Christians, sa Philippi, sabi niya, I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern. Naging concerned sila sa welfare ni Paul. So nagbigay sila. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. But eventually, they showed their concern. So, what happened? I am not saying this because I am in need. In other words, sabi ni Paul, kontento ako. I have learned to be content. Hindi siya nagpaparinig. I have learned to be content whatever the circumstances. Tingnan mo yung verse 12. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned, may secret pala. I have learned the secret of being content in every situation, whether well-fed, hungry, whether living in plenty or in want. Natutunan niya. And alam mo kung ano yung secret na yan? Tingnan mo yung next verse. Kung mahilig ka sa NBA, alam mo tong verse na to. Basahin natin together. I can do all this through Him. Si God ang nagbibigay ng strength. Si God ang nagbibigay ng provision. Si God ang nagbibigay ng lakas para maging kontento tayo. Hindi natin to kaya on our own. Bakit? Mapapakompare ka eh. Lagi kang titingin sa wala ka. Lagi kang titingin kung ano yung meron yung iba. Pero pag nakafocus tayo kay Lord, siya ang magbibigay ng strength. Kaya nga, tinan mo yung sinabi ni Paul sa kanila, doon sa Christians, it was good of you to share na naging blessing kayo sa akin. And kaya niya nasabi yun, tinan mo yung next verse, not that I desire your gifts. Hindi nga ako nagpaparinig. Ang gusto ko, kaya ako gusto na magbigay at mag-share kayo, kasi I desire that it will be more credited to your account. What I desire is that more be credited. Mas babalik sa'yo. Yung binigay mo sa iba, mas babalik, makikredit sa'yo to your account kasi ganun ang economy ni God. Bakit? Sino ba si Lord? Basahin natin 18:19. But I have received everything in full, have an abundance. I am amply supplied, having received from Epaphroditus what you have sent, yung gift, yung blessing, a fragrant aroma, an acceptable sacrifice. It's for the Lord why they're doing that. Bakit? Sino ba si God? Verse 19. And, basahin natin, my God will supply all your needs according to His riches
in glory in Christ Jesus. Ganon kayaman si Lord, kaya kanyang i-bless. Palakpakan nyo naman si God kasi ganon siya. Tingnan mo, my God will supply all your needs according sa kayamanan niya. According to His riches. Hindi sa according to the riches of Bill Gates. Hindi according to the riches of your seatmate. Hindi according to the riches of the richest man here in the Philippines. It's according to the riches of Christ. Mas grabe yun. Kaya nga, ang ganda nung sinabi ni Jesus na when you give, you will be blessed more. Hindi ko alam paano nag-work yun, pero nag-work talaga. Hindi ko alam paano ginagawa ni Lord, pero ginagawa niya talaga. Na pag nag-bless ka, nag-give ka, ang dami ring balik sa'yo kasi ganun ang economy ni God. Kaya nga tanungin mo yung seatmate mo, gusto mo bang i-bless ka ni Lord? Tanungin mo, gusto mo bang i-bless ka ni Lord? Libre mo ako mamaya. Okay, joke lang. Pero yun yung sinasabi kasi. Gusto niya na ma-bless tayo. And para ma-bless tayo, gusto niya maging blessing muna tayo sa iba. It's a matter of faith. Kaya nga, tinan mo yung sinabi sa Proverbs, chapter 11. There is one who scatters. Yung scatters, nag-share siya ng blessing. And yet increases all the more. So nagsascatter siya, yung crops, kasi pertaining to yung mga crops to eh. Di ba, sinishare mo yung crops, sinascatter mo para kunin ng mga mahihirap, kunin ng mga ibang tao. So nung sinishare niya yon, lalo pa siyang nag-i-increase. Lalo pa dumadami yung crops niya. Pero there is one naman na, hindi, we withhold, akin lang to. What is justly due? And ano yung result? Kulang. Yet it results only in one. The generous man will be prosperous, and he who waters will himself be watered. Ganon ang blessing ni God. Alam mo, I really believe our family, CCF family here, we are by God's grace generous. Naalala ko when this building project was started, itong CCF building project na to. Alam mo ba itong CCF building project to, never tayong umutang. Walang utang to. Completely, fully paid tong lahat. Itong building, itong lupa, lahat ng construction. Praise God. And hindi yan dahil lang, okay, marami mga mayayaman. Hindi yan eh. Ang daming nag-donate, nagbigay, ang daming tinawag ni Lord para magbigay. It's the generosity of the family of God. It's the generosity of the body of Christ contributing to God's work. Kasi God is touching the heart of people eh. Imagine, tinan mo ito yung mga nagbigay. Hindi lang yan yung mga mayayaman nagbigay. We have a list eh. We have a list of people who gave. May mga names yan. Merong iba, anonymous. Pero tinan mo all across different people, different age group, different income. May iba nagbigay, ito mo, 16 pesos. May iba nagbigay, 5 pesos. May isa pa, anonymous, kasi nahiya siya. Ang binigay niya, 77 cents. Ang point is not the amount that you give, but your heart. Kaya nga si Jesus, nung tiningnan niya yung widow na nagbigay ng 2 coins, naalala niyo yun, kwento na yun? Nakita ni Jesus, nagbigay ng 2 coins yung widow. Sabi niya sa disciples niya, this woman gave out of her poverty. She gave more than all the rich people who gave there. She gave more. Bakit? Dahil she's poor. Hindi naman siya mayaman. Pero she decided, I'm gonna give this to the Lord. And that honors God. That's what it means of being generous. Hindi na bibigay mo lahat, pero what it's saying is from the heart. What is God telling you to give? What is God telling you to share? What's our message again? Stop looking because God is enough. If you don't want money, possession to control us, then we need to learn to be generous. We need to be content. That's the first one. We need to be generous if you want to deal with covetousness. And then we need to be in awe. Yung word na in awe, especially do sa Exodus chapter 20, is connected to the word fear of the Lord. Yung word na yon from the Hebrew word yira. Fear, respect. Yung may takot ka kay Lord. Sobrang bilib na bilib ka sa Kanya at may takot ka sa Kanya. Bakit importante yun? Because I realized I will trust and obey someone who, what? Amazes me. Pag na bilib ako sa isang tao at sobrang nire-respeto ko yung tao na yon, I will trust and susunod ako doon sa tao na yon. I remember before, nung nasa St. Francis Square pa yung CCF, wala pa doon sa building na to, sa likod ng Mega Mall pa tayo, doon tayo nag-worship service. First time kong mamimit si Pastor Peter. Kasi before, song leader ako eh. Yan yung first ministry ko, kaya pinagkamalan nila ang Dingdong Abansado. So kumakanta ako dati, nag-worship lead ako. After ko mag-worship lead,
biglang tinawag ako ni Pastor Peter. Sabi nila, uy, tinatawag ka ni Pastor Peter. Sobrang mangha-mangha, amazed na amazed ako kay Pastor Peter. Nirespeto ko talaga siya. So, nung paglabas ko dun sa backstage, nandun na si Pastor Peter. Yung parang, eto na, kakamayan ko na. First time ko mamimit, kakausapin. Biglang isi-shake hands ko na, hi, Pastor Peter. Oh, praise God for you, Marty. Praise God for you. Hi, hello po. Thank you po, thank you po. Yung parang, nandun yung respect, nandun yung parang, yung honor, na-excite ka, na-amaze ka, and parang kahit anong sabihin niya, susunod ka na lang, kasi nandun nga yung amazement eh. Ganun tayo eh. Kung sino yung nire-respeto mo, kung sino yung believe na believe ka, usually, you will trust and you will obey that person. Kaya pala, after binigay ni God yung 10 Commandments sa disciples, may ginawa si God. Ito yung last command, di ba? Verse 17. Ano yung last command? You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, his male or female servants, his ox, donkey, anything that belongs to your neighbor. Ito yung last command. After niyang sabihin yan, tingnan mo yung nangyari. Look at the next verse. Look at verse 18. All the people perceived the thunder, nakakita sila ng thunder, lightning flashes, the sound of the trumpet, narinig nila, hindi alam saan nanggaling, and the mountain smoking. And when the people saw it, ano nangyari? Nanginig sila. They trembled. May takot. And then they stood at a distance. Ako, sobrang powerful ni Lord. Ayoko. Sobrang powerful ni Lord. To the point, that look at the next one. Verse 19. Then they said to Moses, Moses, speak to us yourself. Ikaw nang kumausap sa amin. And we will listen. Makikinig kami, susunod kami. But let not God speak to us. Kasi natakot na sila. It's a holy fear. Hindi yung fear na hindi na ako lalapit kay Lord. Pero holy fear na, Lord, ayoko kang i-disobey. Ayoko may gawin na magagalit ka. May respeto ako sa inyo. Susunod kami. Kaya nga, sabi nila, let not God speak to us or we will die. Imagine, after nung 10 Commandments, pinakitaan niya ng power niya. After nung 10 Commandments, pinakita niya yung glory niya. After nung 10 Commandments, pinakita niya na He is in control para sumunod yung mga tao. Tingnan mo yung sinabi ni Moses sa kanila in the next verse. Moses said to the people, do not be afraid, for God has come. Bakit? In order to test you. In order that the fear of God may remain with you. And pag nandun ang fear, anong gagawin natin? You may not sin. Gagawin mo na yung 10 Commandments. Kasi may takot ka na kay Lord eh. Susunod ka na ngayon sa Kanya. Kasi nabilib ka na Lord, kaya mo itong gawin lahat. Grabe yung ginawa mo. Hindi lang yung niligtas mo kami out of slavery, pinakitaan mo kami ng power mo, pinakitaan mo kami ng glory mo. Okay Lord, we will obey you. The fear of the Lord is very important. Kaya pala, yung last na sinabi ni Solomon, last conclusion niya, dun sa Book of Ecclesiastes. Sinulat ni Solomon yan. Pagbasahin mo yung buong Book of Ecclesiastes, paulit-ulit sinasabi ni Solomon, nakuha ko yung pera, pero kulang. Nakuha ko ng mga pleasure, lahat ng pleasure na gusto ko, nakuha ko, pero kulang pa rin. May mga ari-arian ako, kulang pa rin. Nag-e-enjoy ako, na-entertain ako, pero kulang pa rin. Ano ba itong buhay na to? Parang kulang pa rin. And then sa final conclusion niya, ito yung sinabi niya. Ecclesiastes 12 verse 13. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Ano yung conclusion niya? Fear God. Keep His commandments. This is the duty of all mankind. May takot dapat tayo kay Lord. Pag meron kang righteous fear of God, I promise you, you're gonna obey Him. You're gonna follow Him. Yung 10 Commandments na pinag-aaralan natin, pag may takot tayo kay Lord, gagawin natin yan kasi believe na believe ka sa Kanya, amazed na amazed ka sa Kanya, amazed na amazed ka sa love niya, sa goodness niya, sa provision niya, sa power niya, na gagawin mo kung ano ang gusto niyang pagawa sa buhay mo. That's the fear of the Lord. That's what it means to be in awe. I'll end with this story. Maybe na-share ko na to before, pero gusto ko lang ulitin kasi saktong-sakto sa message na to eh. Alam mo, nung 7 years old ako, sobrang ina-idolize, believe na believe ako sa tao na to. Ang pangalan niya ay si Hulk Hogan. Okay, si Hulk Hogan. Hindi ko alam kung kilala siya, sa wrestling yan. Sobrang believe na believe ako kay Hulk Hogan kasi hindi siya natatalo.
Pag pinapanood ko siya, di ba may move siya na parang kunyari natatalo siya, biglang gaganon siya. Magsishake na siya, magsishake. Tapos kahit anong suntok mo, hindi tinatablan. So tutuwa na ako as a 7-year-old kid. Eto na, he's gonna win. Kasi hindi na siya tatablan eh. Hindi na siya tatablan. Sisipahin siya, hindi siya tatablan. Tapos eventually, siya na yung sisipa ngayon. Siya na yung susuntok, tutumba na yung kalaban. Tapos 1, 2, 3, panalo na. Okay, all of the matches that I've watched, panalo siya. Until one day, naglaban si Hulk Hogan at si Ultimate Warrior. Hindi ko alam kung naalala nyo yan. And doon sa battle na yon, doon sa match na yon, ganun ulit. Parang matatalo na si Hulk Hogan, tapos ginawa na naman niya yung move niya. Shake siya ng shake. Di siya tinatablan. Sinapak niya ngayon si Ultimate Warrior, natumba. 1, 2, hindi naging 3 yung count. Nakataka si Ultimate Warrior. May move din si Ultimate Warrior. Yung hawak siya dun sa parang rope, di ba? Tapos gaganon siya. Tapos pag gumanon na siya, kahit suntukin mo, sipahin mo, hindi rin siya tinatablan. Natatakot na ako. Hala, bakit di na tinatablan to? Tapos siya naman yung ngayon yung umaatak. At eventually, natalo niya si Hulk Hogan. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, hindi pwede to. Bakit natalo? No. He's invincible. Hindi siya pwedeng matalo. To make matters worse, yung mga kasama kong nanonood, nagugulat sa akin, bakit ka ba umiyak? Alam mo bang fake ang wrestling? Lalo kong umiyak. Anong fake? Hindi fake yan. Totoong malakas siya. Alam mo kung bakit ko na-share to? Kasi kung ang isang bata, ganon kabilib sa isang taong amazed na amazed siya, dapat maging ganon tayo kabilib kay God. Kasi grabe yung love ni Lord sa atin eh. Grabe yung provision ni God sa atin. Grabe yung power niya. Grabe yung grace niya. Kaya pinakita ni God yan sa mga Israelites para ma-remember nila na itong 10 Commandments na to, gagawin natin dahil may takot tayo sa Diyos. Itong mga to, kahit mahirap gawin, gagawin natin kasi going against God is foolish. But trusting God, surrendering to Him is absolutely worth it. Kaya nga, I will trust and obey someone who amazes me. As we end this 10 Commandments series, this is my challenge to us. I don't know kung may takot talaga kayo kay Lord. I don't know kung amazed na amazed kayo sa Kanya. Pero that is the key if we want to live a life pleasing to the Lord. What's our message again? Stop looking because what? God is enough. Can I pray for all of us? Can we bow down our heads? Close our eyes. I don't know paano nag-speak sa iyo si Lord ngayong gabing ito. Pero alam ko nangungusap siya. Alam ko mahal na mahal ka niya. And I want to pray for 2 groups of people here tonight. Yung isang grupo na pagpipray ko, yung mga taong narinig na yung maraming beses yung pagmamahal ni Jesus, pero wala ka pa rin relasyon kay Jesus. Parang ang wala kang takot sa Kanya eh. Parang alam mo na nga to, pero hindi mo pa rin siya siniseryoso. Hindi ka nga sigurado na pupunta kang langit. If ikaw yung tao na yon at nangungusap si Jesus sa iyo, I really believe God wants you to humble yourself. I really believe God wants you, starting today, to make a decision to follow Jesus. If you're that person, you can pray something like this. Ang importante sa puso mo to galing. Sabi mo kay Jesus, Jesus, salamat sa pagmamahal mo. Salamat na namatay ka para sa aking mga kasalanan. At nabuhay ka muli para patunayan ikaw lang ang Diyos. Ngayong araw na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At starting today, Jesus, I will follow you. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa pag-rescue mo sa aking from slavery and now to freedom because of you. Now, the second group of people that I want to pray for, Lord, karamihan sa amin dito, may relasyon na kami sa inyo. We have this personal relationship, kilala ka namin. Pero Lord, please forgive us because may mga moments pa rin nagfo-fall kami sa sin ng covetousness. May mga moments pa rin na parang mas mahal namin ang pera. Parang mas mahal namin ang mga gamit namin kaysa sa inyo. Parang mas mahal namin yung mga desire namin kaysa sa inyo. Please forgive us, Lord. Please change our heart. Teach us to be content. Teach us to be grateful doon sa mga binigay niyo sa amin. Teach us also to be generous. If you're calling us to give, to support, give us that heart, Lord, para hindi kami makontrol ng pera. And help us to be in awe of you every day. Kasi once ma-realize namin kung gaano ka-amazing kayo at believe na believe kami sa inyo, may fear of the Lord kami, we will obey you. We will trust you and we will follow you. Thank you, Lord, for your message to all of us. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you guys.
Magandang araw, CCF family. Welcome to CCF Sunday Fast Track. We ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po pala si Patrick Estacio from Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating butihing pastor, Pastor Marty, para sa ikasampung utos ng Diyos. Thou shall not covet. Pastor Marty, kamusta po kayo? Hello, Pat. Okay na, okay. Last commandment. Alright. Pastor Marty, meron po kaming unang katanungan para sa inyo. Ano ang pinagkaiba ng covet sa simpleng pangarap o ambisyon? Actually, Pat, maganda yung question na yan kasi hindi naman talagang masamang mangarap. Okay lang na magka-desire tayo. Let's say, gusto mo magka-desire magka-business, gusto mo magka-desire na pumunta ng abroad, gusto mo magka-desire na bumili ng mga ganito. Okay lang yun. Pero yung command ni God, when you say na thou shall not covet, yung kung ano yung nakikita mo sa kapitbahay mo o sa kaibigan mo, dalawa yung possible meaning yan. Unang possible meaning is yung ninanais mo yung meron sila at gusto mong kunin. Kaya nga, thou shall not covet what they have or thou shall not covet your neighbor's wife. So, hindi mo pwedeng agawin, hindi mo pwede silang lokohin para makuha yung meron sila. So, ang tendency kasi natin, kapag ninanasa natin yung meron yung iba, gagawa tayo ng mga bagay na makakasama sa kanila at makukuha natin yung nasa kanila. So, yun yung isang meaning ng covet. Yung isa naman is yung sobrang desire mo sa isang bagay na gagawin mo lahat na parang nakalimutan mo na si Lord. Instead of trusting God na, Lord, eto ba talaga yung gusto mo para sa buhay ko? For example, gusto natin magkaroon ng kotse. Okay lang naman magkaroon ng kotse. Paano kung wala kang pera that time? Hindi ka binigyan ni Lord ng ganong klaseng pera. Tapos dahil nainggit ka sa kapwa mo o sa kaibigan mo na meron siyang ang ganda-ganda ng kotse, naka Mercedes-Benz, saka ganito na sobrang mahal, na parang ikaw, sige, uutang na lang ako or magagamble ako or mandadaya ako para makakuha ng pera. So, yun ang isang maling paraan na pagkuha ng desire natin. Yun ang difference ng covet at saka yung simpleng pangarap lang. Okay lang mangarap, okay lang humingi kay Lord, pero pag hindi niya binigay, magtatrust tayo sa Kanya at sabihin natin, okay Lord, kung hindi mo to gusto, pagkakatiwalaan kita. Maraming salamat, Pastor Marty. Para sa ikalawang katanungan, Pastor Marty, paano niyo po nakikita ang epekto ng social media at pagkakahambing ng sarili sa iba pagdating sa kasalanan ng pagnanasa o pagkakakontento? So alam mo, Pat, ito talaga yung problema natin sa mundo ngayon eh. Definitely, ang daming nakikita sa social media, nandun ang Instagram, mga TikTok, nandun din yung Lazada, Shopee. Hindi naman mali na tumingin sa mga ganon. Pero pag the more we look at those things, the more na matetempt tayo na mag-compare. Di ba mainggit ka eh? O ba't siya pumunta siya sa ganitong bansa? O ba't siya meron na siyang ganito? O bakit siya successful na ganito? So, mapapa-compare ka talaga. So, kaya kailangan natin to trust God, to go back to God. Katulad ni Apostle Paul, ang ganda ng sinabi niya sa Philippians chapter 4, verse 19, and my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Dapat hindi tayo nakatingin sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Instead, we fix our eyes on Jesus. Kasi hindi naman talaga nagkukulang si Lord eh. So pag naka-fix yung eyes natin kay Jesus, then matututunan natin yung contentment and makaka-say no tayo dun sa mga nakikita natin online, mga nababasa natin, yung natetempt ka na mag-compare, balik ka kay Lord. Balik ka sa nag-provide siya para sa'yo. And I really believe magiging kontento ka. Maraming salamat, Pastor Marty. Isang bait actually ang social media than entertainment. Alright, for our last question, Pastor Marty, ano ang mga practical na hakbang na maipapayo ninyo po upang matutong makontento sa mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos at maiwasan ang pagnanasa sa pag-aari ng iba? Actually, yung struggle ng covetousness, it's a heart issue talaga. So para ma-deal natin yan, nagsisimula yan sa puso. So kailangan yung puso natin align kay Lord. Kailangan we ask God, Lord, turuan mo naman ako maging kontento. Kasi ang hirap labanan ng desire, ang hirap labanan ng lust, ang hirap labanan ng ninanasa ko to, gusto ko na to. Lalo na pag nakikita mo, yung mga kaibigan mo all over the world, ang daming mga ganito. Ang hirap labanan. Pero pag nagsispend time ka kay Lord lagi, i-remind ka niya to be content eh. And then, hindi lang yun, tingnan mo yung mga blessing, be grateful dun sa mga blessing na binigay niya sa atin. Kasi, imagine, hanggang ngayon, buhay tayo. Buhay ka, buhay ako. Hindi naman nagkulang si Lord. Meron tayong pagkain, meron tayong mga damit, meron tayong tirahan, pwede tayong sumakay sa sasakyan para makapunta sa isang destination. So, all of these things, it's called counting your blessing. Talagang mag-count ka ng blessing mo kasi hindi talaga nagkulang si Lord eh. And then, isa pang practical na hakbang is maging generous ka. Kasi yung generosity, yung pagbigay, it's a sign na hindi tayo kontrolado ng pera
or ng kagamitan natin. So pag willing tayong magbigay, willing tayong mag-share ng blessing. Ang sabi nga ni Lord na when we share, 'di ba, tayo pa yung mas nabibless. So yun talaga ang key, yun ang economy ni God. Kung gusto mo talaga matutunan ang pagiging kontento at hindi ka ma-fall into the trap of covetousness, kailangan yung time mo with the Lord, kailangan you count your blessing, and finally, kailangan matuto tayong magbigay at mag-share. Maraming salamat, Pastor Marty, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone. God bless.